Ang nakaraan. Naparalyze na nga si Go Chan, at nangangamba sa kanyang buhay, at nang siya ay sasaksakin na, dumating naman si Jungwon para iligtas siya. Nang dumating na nga si Jungwon, ay napakaangas ito, bilib na bilib naman si Go Chan. Ngunit hinatak naman agad siya ni Hachirin, kaya't nabigla rin si Go Chan. Sinabihan nitong huwag gumalaw si Jungwon, kung gusto niya pang makitang buhay ang guard niya, habang nakahawak ito sa lig, at may nakatutok na kutsilyo. Napaisip naman si Go Chan, na alam naman niya, na tinignan ni Hachirin kung gaano kalakas si Jungwon bago siya pumunta dito. Pero baka ang nakuha nitong impormasyon, ay nagsasabi na si Jungwon, ay hindi marunong ng martial arts. At sigurado siyang, nagulat ito nang makita niya, na gumagamit si Jungwon ng mga advanced skills, kagaya ng telekinesis. At nasabi din niyang, akala ata nito na si Jungwon ay supreme peak martial artist. Pero ang hindi niya alam, na ang bastardong ito, ay napakawalang pusong demonyo, at walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Kaya't napalitan naman ng kaba ang kanyang excitement nang lumapit si Jungwon. Ang akala nito ay mamamatay na siya, nang itinaas nito ang kamay at akmang aatake na. Ang hindi nila inaasahan, ay itutusok lang pala nito ang kutsilyo sa baba. At bigla nitong sinabi na, pakawalan niya si Go Chan. Kaya't nabigla ang dalawa sa sinabi nito. Nakipagnegosasyon naman si Jungwon, na kapag pinatakas niya ito, ay ganun din ang gagawin nito sa kanya. Napasabi naman si Hachirin, na importante pala itong taong to sayo. Sayang naman kung mamamatay si Go Chan, sabi ni Jungwon. Kaya't pinapaalis niya ito, habang may panahon pa. Hindi naman makapaniwala si Go Chan sa kanyang mga naririnig, na ang demonyong ito, ay may planong iligtas siya. Nasabi naman ito sa sarili, anong papakawalan siya, nakakalimutan ba nitong siya ay ang Flying Assassin sect leader? Kaya't napasigaw ito na kung gusto niyang sagipin si Go Chan, ay lumuhod siya, at magmakaawa, at papakawalan niya ito. Wala namang imik dito si Jungwon, habang nagkatinginan silang dalawa. Subalit wala na siyang magagawa, yumuko ito, at para bang luluhod na, kaya't hindi naman makapaniwala ang dalawa, na gagawin niya talaga ito, para lang sa isang guard. Nang luluhod na si Jungwon, bigla siyang napatingin sa baba, at diretso kay Hachirin. Ang ginawa nito, ay kinuha ang kutsilyo sa baba, at nagsimulang umatake. Napasigaw naman si Hachirin, na alam niya na hindi ito luluhod, para lang sa isang talunan na si Go Chan. Pero hindi pa siya tapos magsalita, ay may napansin agad ito, na bakit sa ibang direksyon nakatingin si Jungwon. Bigla siyang may naramdamang kakaiba sa kanyang likuran, at naninindig ang kanyang balahibo. Nang papalapit na ito sa kanya, naramdaman niya ang isang napakalakas na aura, kaya't naisipan nitong umilag, hinila naman niya si Go Chan sa tabi, at biglang napatingin sa paligid, wala namang tao dito, bakit may umaatake? Napasabi naman ang Blue Spirit, na ngayon ay alam na niya, na nasa peak realm si Hachirin, ang mga tao sa ganyang level, ay nakakaramdam na sa aura ng mga spirits, kaya't alam na niyang ito ay makakailag sa kanyang atake. Ngunit mayroon pa siyang isang nakakalimutan, nagulat naman ito, at sa likuran niya ay si Jungwon na susugod na. Tinamaan ni Jungwon ang hawak na kutsilyo ni Hachirin, kaya tumilapon ito, at nadapa naman si Go Chan, na paatras ito nang dahil sa gulat. Nang humiwalay na si Go Chan, ay welcome naman agad ito ni Jungwon, at tinapik ang kanyang mga meridians, para hindi na muna makagalaw. Nalilito naman si Hachirin, sa mga nangyayari ngayon. Mayroon siyang nararamdamang kakaibang energy sa paligid, ngunit hindi niya ito nakikita. Kaya't napatanong siya sa sarili, kung anong klaseng panlilinlang ito. Pero mayroon siyang importanteng nalaman tungkol kay Jungwon, na siya ay mahina pa lamang, at kayang-kaya niya ito. Nakita niya ito sa pamamagitan ng ginawang paghagis ni Jungwon sa kutsilyo, nalaman niyang hindi talaga ito supreme peak martial artist. Kaya't tatapusin niya na ito ng mas maaga at mas madali, baka mayroon pa itong subukang kakaibang trick na naman. Sinugod na niya si Jungwon na may intensyong patayin ito. At may kinuha itong special na weapon, napansin naman agad ito ni Go Chan. Naalala niyang ito pala, ay ang ultimate weapon ng Flying Assassin sect, tinatawag itong Extreme Execution Needle. Sasabayan naman ito ni Jungwon, at sinabi pa niyang magkakamali ka sa gagawin mo. Ikaw ang nagkakamali, sabi ni Hachirin. At hinagis niya na ito patungo kay Jungwon. Ang kanilang ultimate weapon, ay magagamit lang ng isang beses, pero sa isang beses na ito, siguradong mamamatay kahit na ang pinakamagaling na martial artist. Hindi naman nagpahuli si Jungwon, ginamit din niya ang kanyang ritual of attachment.
Tila may naramdaman naman dito ang Blue Spirit, at yun na nga hindi makagalaw si Jungwon habang papalapit ang needle. Ang needle na ito ay ginawa lamang specially para sa pagtagos sa mga malalakas na energy, kaya't hindi ito maapektuhan ng inner energy. Napasigaw naman ang Blue Spirit, at sumabay dito si Hacherin. Mamatay ka na Jungwon. Nang malapit na ito sa kanya, makikitang tumayo si Go-chan, at ipinilit niyang salagin ang needle gamit ang kanyang katawan. Tinamaan ito sa dibdib na ikinagulat ng lahat, tumalsik ang dugo nito patungo kay Jungwon, at gulat na tanong nito ay sinabi ang pangalan ni Go-chan.